Muli po ay hayaan nyo po munang ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at siyempre ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng mga sakit, ligtas sa anumang mabibigat na problema sa buhay, bagkus ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayon naman po lagi ang aking ipinagdarasal sa ating Panginoon na sana ay ibigay na po sa lalong madaling panahon yung swerteng para sa inyo. Ano po? So, speaking of swerte, ay medyo may minalas yata itong aking mga kababayan na pinadala po dyan sa PGH at dyan sa Manila. Ano po? At yun naman po ay ginagawa natin, yung pong tipong kasi naman po dito sa amin ay hindi po ganun kagandahan yung mga hospital dito, itong mga government hospital. Akala namin ay mas maganda yung dyan sa PGH dahil nga po siyempre government kwan po yan, hospital po yan. Ay ayun po nakakalungkot, 5 po yung pasyenteng pinadala ko dyan sa PGH. Ay pagdating po dyan ngayon ay wala na raw po palang gamot or ubos na po ang mga gamot dyan sa PGH. Grabe. Pati ba naman dyan sa PGH ay pinagnanakaw nitong mga kawatan ang para dyan sa mga pasyente nating mga mahihirap sa buhay. Grabe. So, yun po ang nangyari. So, sabi ko nga ay okay lang, nandyan na rin lang kayo at pagtiyagaan nyo dyan at siyempre kung ganyan wala ng gamot dyan sa PGH ay di, ano pa ba ang pwede natin gawin ay di i-shoulder na lang natin lahat yung mga kailangan bilhing gamot. So kaya nga po kuan talaga ito naman po kasi yung mga ilang beses na rin po ako nagpadala kasi dyan ng mga pasyente na ito po mga pasyente itong mga pamilya ng itong mga dating iniikutan po namin dito na talaga pong napakahihirap na pamilya itong mga ito. At kaya naman po kahit papaano ay tumutulong tayo sa pagpapagamot itong mga ito dahil hindi man po doon sa talagang pagtulong na paghatid dyan sa kung saan dyan na hospital ay hanggang sa masasakyan nila papunta dyan, lahat yan po ay wala silang ginagastos. At ngayon nga po sabi ko nga dahil nga nasubo na dyan sila sa PGH ay yun, siyempre i-shoulder na rin natin yung mga gamot niyan na mga kailangan nila. Total nandyan na rin lang. Yun po nakakalungkot pati iba naman na gamot dyan sa PGH ay pinagnanakaw na rin itong mga magnanakaw na ito. Ganon din po sa mga kwan baka akala po ninyo EFP, PNP at saka lahat ng mga government official dyan na sinasakop po ng GSIS, wala na rin po kayong pira. Ganon din po din sa mga private individuals dyan sa SSS, wala na rin pong pira. Yan pong sa pira ng Central Bank, maliban na lang dyan yung ini-imprinta nila, wala na rin pong pira. Ay kung inyo pong matatandaan, bininta na nga yung 125 tons tonelada na ginto natin. At kung hindi malamang dahilan kung nasaan na po yung pinagbintahan ng ginto na yan na 125 tons. See? At ngayon pa ay lumabas pa na hindi lang pala itong si Junior Marcos ang nangulimbat, pati rin pala itong anak niyang bakla na ito
ay bumirada rin po pala ng 50 billion na kinulimbat din po nito. Saan nga po pulutin ang bayan natin kung ganito lang lahat ang nangyayari? Ayan po yung mga binulgar ni Saldico. Kung inyo pong tatanungin kung naniniwala ba ako dito sa mga sinabi ni Saldico, opo, 100% po ako naniniwala dito sa sinasabi ni Saldico. Ngayon, kung ang tatanungin nyo naman sa akin, ay dapat bang patawarin itong si Saldico dahil na ito na binulgar niya yung mastermind na si Bangag at saka itong si Romualdez, saka itong anak ni Bangag na si Sandro Marcos. Hindi po lahat po sila kailangang binibitay ito. Lahat po Saldico na yan. Hindi po, wala pong exemption dyan. Hindi rin po exempted si Saldico dyan kahit na siya nagbulgar niyan. Kasi po parte po siya ng pagnanakaw sa pira ng bayan. Katunayan nga, 11 na air asset or aeroplano or helicopter ang pagmamayari ni Saldico. At isa pa rin po dyan yung high-end na resort niyan sa Bicol. Napakarami pong napakarami pong kinulimbat na pira nito, kaya napakarami pong asset ito. Yang dyan sa Manila po, sa Roas Boulevard na yung Midas Hotel, kanya rin po yan. Napakarami pong bahay. May Baguio, may Forbes Park, may Ayala Alabang, mayroong Dasmariñas Village. Ay, ang kwan po dyan, ang mamahal po ng mga luti pa lang po dyan kung di ako nagkakamali, 12 million per square meter lang yun, Sumukat kayo ng isang metro ito. Kudrado lang. 12 million. Sa mahal po ng mga lote dyan. Hindi lang po yata 12 million, parang 15 million yata. So, dyan po napupunta yung mga pera natin. Kaya ito mga kawawang mga kababayan natin na gustong mabuhay pat magpagamot niya sa PGH, wala na pong pera ang PGH. PhilHealth, GSIS, SSS, lalo itong PDIC, PDIC na yan. Kung kayo po ay may pera na higit sa kalahating milyon, mas nakabubuting huwag na kayo magbangko. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nagdeklara ang bangko ng bangkarote ang isang bangko, 500,000 lang po ang sasagutin ng PDIC. Ibig sabihin kung meron kang idiniposito na 1 milyon, 500,000 lang po yung maibabalik sa iyo. Yun po ang ibig ko sabihin. Kasi ninakaw na rin po nitong Bangag na ito ang pira ng PDIC. At wala na po. Halos lahat na po ng ahensya, DBM, Department of Budget and Management, wala na rin pong pira. Kapos na po talaga. Wala na, as in wala na po. Kaya ito pong mga ipinasan lang budget diyan sa mga kung ano-ano mga ahensya na yan. Imagine mo sa education, sa DepEd, ang na-allocate na budget dyan ay mahigit 1 trillion. Diyan pa lamang po. Sa confidential fund pa lang ni Remulla, 2 Remulla, bilyonis na po ngayon. Dating tigkakalahating bilyon ang confidential fund niyan, ngayon 1.5 billion. Triple. Saan po pulutin yung kahit gaano tayo kayaman kung ganito lahat ang mga magnanakaw ng mga nandyan sa gobyerno? Masasaid at masasaid. Ngayon, ang laging sinasabi, sige, mangungutang sa ibang bansa.
For your information po mga kaibigan ko, mga kapatid, wala na pong gustong bansa na magpautang pa sa Pilipinas dahil alam na po na kung gaano kabangag itong presidente ninyo. Katunayan, yung dapat na tumulong itong China, sa halip na pira ang itulong dyan sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu at saka sa Bicol, in kind na lang po. Hindi na po pira ang pinadalang tulong. Kasi alam po nila na nanakawin lang itong mga animal na ito. Simot na po ang pira ng bansa. Wala na po. Aywan ko kung pag ito po ay talagang wala nang mautangan, maniwala kayo sa akin at ito itagaan nyo sa bunbunan ninyo. Aywan ko lang. Siguradong ko nito. Civil war ito. Siguradong patayan dito, patayan doon, patayan kahit saan yan. Siyempre, pagkagutom na ang tao, anong gagawin nyo? Anong gagawin ito mga ito? Ay kung ngayon pala na halos wala pa, hindi pa nararamdaman. Marami nang magnanakaw, marami nang nagpapatay, marami nang hold up, marami nang kwandyan. Paano kabi-kabila na rin yung mga nag-a-addict? Oh. See? Patayan ito. Maniwala kayo sa akin. Kaya, ewan ko, di ko na alam. Kaya, ang alam ko lang, habang presidente pa sana itong bangag na ito, kumbinsihin nyo na. Yung pong mga makakapanood na abogado dito sa video kong ito, ay bigyan nyo nga ako ng feedback kung possible, kung posible ba na palitan ko na lang ng mga kamuting dilaw itong buong isla ng Mindoro. Kung possible, habang samantalahin po natin na bangag itong presidente ito, baka malay natin, baka pwede niyang ipagpalit sa kamuting dilaw itong buong isla ng Mindoro. At yung mga gusto pong dito pumunta, dito sa akin pumunta. Dito na tayo, magsama-sama tayo dito. Wala pong gutom dito, maniwala kayo sa akin. Kaya lang po nagugutom ang mga tao rito. Dahil nga umaasa dito sa gobyernong bangag, ay wala naman palang gobyerno. Wala pong gobyerno. Hanggat mayroon tayong mga sundalo na bayad, actually, isa lang yan. Hindi po kasali dyan yung mga sundalong sumusunod sa chain of command. Pero ang hindi nyo alam, yung pinuno ninyo, abay bilyonaryo na. Kayo, nangangamuti pa rin kayo hanggang ngayon. Kaya kung ako sa inyo, ay bahala kayo mag-isip. Kung mananatili kayo na nakasuporta dyan sa pinuno ninyo, kung sino man yung pinuno ninyong aw-aw. Mararamdaman niya ng inyong mga anak. Kayo mismo mararamdaman niyo yan. Pag wala na nagpautang sa akin, imaginein mo. Ilang bilyon yon? 5 billion ba o 5 billion yata yung binabayaran natin araw-araw, yung gastos natin araw-araw. 5 billion. Tapos wala na tayong pera. Mangungutang na naman para na nakawin na naman itong mga putang inang mga magnanakaw na ito. Wala na po, lahat po ng ahensya na pwedeng may pera, ninakaw na pong lahat. Imagine mo yan. Sa ilang tao lang, iisang tao lang, sa presidente lang. Tapos ang magsasaper itong 120 million na mga Pilipino. See? Iisang tao lang yan, ha?
Oh, kung kasama man dyan si Romualdez sa katong anak niya Sandro na ito, 3 lang sila. Tapos, wala pa tayong gagawin sa mga animal na ito. Bakit ganon? Kagaya niya sa DBM, mag-o-order lang siya na mag-insert, ganon na lang. O di ba yung sinasabi ni Pangandaman, yung sekretary ng DBM? Sinabi lang, nag-release na sila ng 100 billion. Dito lang sa isang tao. Sino ba itong putang ng Marcos na ito? Ha? Sige nga. Ay, isa lang naman na kanyan, drogista. May saysay ba ang buhay niyang hayop na yan? Kung tutuusin. Ay, bakit ba nakakunyapit pa rin itong mga sundalo at mga kanyan, mga pulis dyan? Ang hindi ko maintindihan sa inyo, yan lang po protektahan nyo isang drogista. Kisa dito sa 120 na po yata tayo ngayon, 120 million na po tayo ngayon na Pilipino. Oh. Mangungutang tayo, wala nang gusto magpautang, wala na po. Wala nang gusto magpautang. At ito pa, take note, wala na rin pong gustong mag-invest dito sa atin sa Pilipinas. Kaya expectin ninyo, by next year, by next year lang po, makikita nyo, baka akala ninyo, mga uod yung mga Pilipinong naggagapangan na dyan na parang mga uod sa kagutuman. Dahil wala na silang masulingan. Antayin ninyo yun. Ako sabi ko wala akong problema sa buhay. Ako nagsasalita lang ako rito. Pero ipinapaintindi ko lang sa inyong lahat ang pwedeng mangyari. Yun ang papel ko para magpaintindi sa inyo. Next year lang, baka kuwan lang, malapit na. Baka makita nyo, akala niyo yung mga uod, yung mga naggagapangan dyan sa kung saan-saan yan. Pero tao pala. Dahil sa sobrang kagutuman. Wala na pong kuwan eh. Wala na pong source of income ang Pilipinas. Wala na po. Sagad na po. Actually, yung mga kanila, yung mga inaprobahan lang budget na yan. For example, yung DepEd na 1 trillion mahigit ang budget. Kahit na inaprobahan niya 1 trillion na yan, ay yan, walang on the spot na budget yan. Dahil wala po talagang physical na pirang ganon. Kundi yan ay uutangin na naman. Tingnan nyo, nagkakagastos ang gobyerno ng ganyang kalaki. Pero tingnan mo itong mga estudyante natin, mga bubo, walang natututunan. Kaya sabi ko nga dito sa mga scholar ko, putang ina, kailangan nyo pa bang mag-aral? Sabi ko ganyan. Kung ganito lang din ang napapag-aralan nyo, mga wala ka nang kayo natutununan, mga bubo pa rin kayo, sabi ko ganyan. Pero hindi ko po sinisisi itong mga scholar ko. Sinisisi ko po rito, kung paano nilang ginagamit ang pirang pundo na yan para mapa-improve o mapatalino ang mga utak nitong mga kabataan natin ng mga estudyanteng ito. Sa laki ng pirang na winawaldas dyan. Imaginin mo yan, ha? Taon-taon po yan nagpapatapos ako ng 300 na estudyante. Tapos yan, as in tapos sa college yan. May 300 ako na scholar dito sa mga elementary. May 300 na scholar ako sa high school, may 300 na scholar ako sa college. Pero parang pakiramdam ko, parang wala natututunan. Kaya sinasabi ko nga rito,
Ano ba ito? Ang sinasabi nila, kulang-kulang daw yung mga kuan. Kaya lang, sabi nila, kami naman po, sir, sabing ganyan, ay bagamat kulang na kulang ang kaalaman namin diyan sa school, nakukuha sa school, kami na rin po mismo sa sarili namin gumagawa ng paraan para mapa-improve namin yung aming kaalaman. Which is totoo naman. Dahil kasi, kahit pa paano naman yung mga grades naman nila na pinapakita sa akin, kaya nga scholar ko yan dahil matataas naman ang grades. Pero hindi ako, grades lang yung matataas sa kanila, hindi ako kontento doon sa mga alam nila, natutunan nila. Tapos trilyon ang budget ng edukasyon. Ganyan po yan. Kaya yung sinasabi ko nga na aywan ko kung bakit wala naman, kung tutuusin, minsan napapaisip ako. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung bakit kailangan kong gumawa ng mga ganito na gumastos sa ibang tao. Kagaya itong mga pan ko. Yung mga scholar ko na ito. Kung tutuusin, wala naman ako obligasyon sa kanila. Ito, kagaya yung mga pinapadala ko dyan, noon pa, nung araw pa, yung mga pinapadala ko may mga sakit na nandito sa amin. Mga pinapadala ko dyan. Oh, kahit ba government hospital yan, may gastos pa rin po. Yun na lang pagda-transport sa kanila. Yun na lang mga pang-araw-araw nilang kailangan dyan. O, bagamat libre naman dyan ang doktor at saka dati gamot. Ngayon nga po, walang gamot Kaya sabi ko nga po, walang choice kundi bilhin namin yung gamot. O, kanino na naman yan? Sa akin na naman ang gagaling yan. O, kung tutuusin, wala akong obligasyon sa mga taong ito. Pero bakit kaya nagagawa pa nitong mga magnanakaw na ito pagnakawan ang pera ng bayan na ang nagsasakripisyo itong mga kababayan natin? Bakit ganon? Nasaan ang konsensya ninyo? Mayroon pa ba kayong mga puso na hindi nyo nakikita itong mga kahirapan, itong mga parami ng parami, ang mga naghihirap nating mga kababayan dahil sa inyong mga pinaggagawang pagnanakaw sa pera ng bayan? Patuloy na pagnanakaw ninyo. Kagaya nito, ang nakakasuhan pa lang yung mga DPW at saka mga kontraktor pa lang. O papaano itong mga congressman na ito na sila ang nagmanipulate ng pagnanakaw nitong pera ng bayan. Maliwanag yung sinasabi ni Diskaya. Kapag hindi ka sumunod sa kagustuhan nila, either hindi ka makakasingil o hindi ka mabibigyan ng project. Kung hindi mo pinagbigyan itong mga putang inang mga congressman na ito, mga senador na ito, sa kanilang porsyentong gusto nila. Kaya sa inyong mga politiko, sana ngayon magkamatay na lang kayong lahat, mga hayop kayo. Tulad yung Atay din, nakita ko sa television na nag-iinarte ang hayop na yan. Kawatan ka, hayop ka. Buisit ka. Nanay mo, pagkayabang-yabang, pinapakita niya yung beach resort niyo sa Batangas na naka-jet ski pa yan nanay mo. Ulol ka. Samantalang yan tatay mo, isa ring kanyan, isa ring criminal yan at isa ring tawag, kung ito may gang yan yung anak, yung tatay ni Atay din na yan. Di ba may kaso nga yan dati? Dahil siya ang pinuno ng gang ng ano yan. Kaya kung doon sa sinasabi ni Diskaya na yung tatay niya ang nangungulikta, maniniwala ako. Bakit? Saan kinuha nitong Atay din na ito yung yaman nila ngayon na may aeroplano pa, helicopter pa yan?
Oh. Tapos nag-iinarte pa, mapayak-iyak pa siya dyan sa kwan. Bakit hanggang ngayon wala pa nakukulong ng mga congressman? ICI kayo ng ICI dyan. Puro naman kayo mga support ng mga animal kayo. Ano yung sinasabi niyong sangkot itong si Bong Revilla? O sana? Sangkot si Crispo. Sangkot ito si Jinggoy. Sangkot ito si Jesus Christ na si Villanueva na yan, na isang babaero rin pala, hayop na yan. Kaya nga natututo kayo magnakaw ng mga putang ina nyo kasi sa mga bisyo ninyo, mga hayop kayo. Lahat kayo. Sa totoo lang. Sinabi ko na ng paulit-ulit ito. Kaya ganun na lang kayo karampant magnakaw. Mababa yung 5 babae ninyo na sinusuportahan. Lahat kayo na mga politiko, mayroon kayong mga babae. Ito mga babaeng mga politiko na ito, yan din may mga lalaki. Kagaya itong Dilaylay na ito. Ay, imagine mo, pinagpatayo pa ng bahay si Dayang sa Pangasinan. Saan nagaling ang pira? Sa gobyerno, ninakaw din ito. Dahil lang sa kalibugan, dahil lang sa kabisyuhan itong mga hayop nito. Yung madalas ko sinasabi rito, yung wakwak ng Cebu, 3 ang buwilit na sinusuportahan. Samantala ang tanda-tanda na parang mukhang manghuhula na mukhang wakwak pa. Mga aswang kayo, mga hayop kayo. Magkamatay na lang kayo, mga animal kayo. Dahil kayo talaga ang totoong mga dilubyo ng lipunan. Buisit kayo, mabuti nga lang at ilan na ba yung nawala? Ilan na yung congressman na namatay? 3 congressman na yung namatay. Isang senador. 2 na rin senador na kawatan ang namatay. Pero mabagal ang pagkamatay Mabagal. Dapat ito, one time kayo humapay kayo mga putang ano nyo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, mga hayop kayo. Walang mapipili sa inyo. Huwag na kayo magmalinis ng mga animal kayo, mga kongresista kahit mga senador. Huwag kayo magmalinis. Pare-pareho kayo mga magnanakaw. Kasama nyo na itong presidente, yung bangag na ito, palibasa, naliligo sa bitsin yan. At hindi lang nga niya sinisinghot yung bitsin yan. Pinapapakpan niya po up. Mahuli lang kita. Pag hindi ko sinungal-ngal sa iyo lahat itong isang sakong asin. Bullshit kayo. Ang dami na naman po mga kwan. Ang dami na naman pong namumirwisyo dahil sa mga pulbos na yan. Ang dami na naman pong mga bangag ngayon. Kaya ingat po kayo. Pag kayo po ay napagtripan itong mga bangag na ito, malas nyo. Pero sabi ko nga, sana may mahuli kayo mga bangag dyan, dalhin nyo sa akin at isubo ko lahat itong isang sakong asin sa kanila. Madala itong mga hype nito. Anyway. Sige po, kahit pa paano sa linggo po, alas 12, ay yun po lamang nakapagpadala ng katibayan ng subscribe nila doon sa John at sa Kabirana Live Studio TV. Yun po yung mga maililista lang po at may isasama doon sa timba. At sa linggo, alas 12 ay i-upload ko po yun yung pre-raffle draw na kung saan ay either tatlo po yung ating bubunutin na mananalo ng tig 50,000. So, yun po. At hanggang dito lamang po at mukhang mag-iinit na naman ang ulo ko. So, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber. Ingat po kayo lagi para hindi po kayo magkasakit. Mahirap po magkasakit sa panahong ito dahil wala pong gobyerno na tutulong sa inyo. Kagaya po yung mga may sakit na
dito galing sa amin na pinadala ko dyan sa PGH na buong akala ko ay malilibre na sila. Ayun pala, pagdating dyan, wala naman po palang gamot. Kundi yun. So, ano pa nga ba ang dapat natin gawin? Wala po akong choice, kundi ako na rin ang bumili ng gamot para sa kanila. So, yun po, yun talagang nanggagalaiti ako dahil dito sa wala naman po sanang malalagay sa bingit ng kamatayan natin mga kababayan kung na bibigyan naman po ng pansin itong mga Department of Health natin. So anyway, maraming salamat po at sa lahat po na aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.